Samantala, iginit naman ni Senator o Senate President Cheese Escudero na dapat respetuhin ang desisyon ng impeachment court na i-remand ang articles of impeachment. Ang liderato ng Senado may pasaring pa sa ginawang pagkwestiyon ng Kamara sa mosyon ng mataas na kapulungan. Una sa balitang yan, si Val Gonzales. Dapat nasundin at igalang ng Kongreso ang desisyon ng impeachment court na i-remand ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ni Senate President Francis Cheese Escudero matapos ihayag ni House Speaker Martin Romualdez na deeply concerning o lubhang nakababahala ang ginawang pagbalik sa Kongreso ng inaprobahan at isinumiti nilang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Yan ang pasa ng impeachment court bilang mga taga-usig, dapat nilang galangin at sundin yun. Papareho din sa parte ni VP Sara, dapat galangin at sundin din niya yung summons na iniso ng impeachment court. Sa ambos interview ng media sa Baraswain Church sa Malolos City sa Bulacan, nilinaw din ni Escudero ang komento ng iba na mayroong deadlock sa pagitan ng dalawang kapulungan dahil sa ginawang remand ng impeachment court. Magkaka-deadlock. So you don't see that? Hindi deadlock ang tawag doon dahil ulitin ko, impeachment court ang Senado, hindi ito magkaparehong ahensyang magkapantay tulad ng Kamara at ng Senado. Impeachment court ng Senado at taga-usig sila. Matatandaang hindi muna tinanggap ng Kamara ang ibinalik na articles of impeachment habang hinihintay ang tugon sa kanilang mosyon para sa paglilinaw hinggil sa utos na ito ng impeachment court. Sinagot din ng pinuno ng Senado ang aligasyon na drinibol daw ng Senado ang paghawak sa impeachment laban kay VP Sara. Ganun lang ang magagawa namin sa 19th Congress. Ginawa pa namin ang maaga ng isang araw. Sa inanunsyo namin noong una na June 11 dapat. Nagawa namin lahat ng kailangan gawin ng impeachment court. Gid pa ni Escudero, hindi tulad ng Kamara na puro pintas sa Senado. Hindi raw niya ugaling pintasan ang kanilang ginagawa. May trabaho, aniya silang dapat gampanan at igagalang niya ito gaya ng kahilingan ng Senado na igalang din sila ng Kamara. Samantala sa kanyang talumpati ngayong 127th Independence Day, hinihikayat ni Escudero ang lahat, kabataan man o mga nakatatanda, na magkaisa para sa bansa na matagal na aniyang napabayaan. Hindi na aniya naaakma ngayon ang sinabi noon ng ating pambansang bayani na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Para kay Escudero, ang kabataan ay hindi na dapat na pag-asa lamang ng bayan, kundi ang kabataan ay dapat maaasahan na ng bayan. Kailanman, hindi ko itinuturing kapansanan ang pagiging bata. Kailanman, hindi ko itinuturing dehado ang nagkataong pinanganak ng huli sa mas nakatatanda sa atin ngayon na pinanganak ng una sa mundo. Para sa akin, ang solusyon at ang hudyat para tuluyan na talagang maging paraiso ang Pilipinas at hindi pinabayaang paraiso ay kung ang bawat Pilipino lamang, bata man o matanda, bawat Pilipino lamang, mayaman man o mahirap, nakapag-aral o hindi, may itsura o wala, anuman ang kasarian, magkakaisa, magtutulong-tulong. Dahil pag pinagsama natin ang karanasan ng pinanganak sa atin ng una sa mundo at ang lakas at sigasig ng pinanganak ng huli sa mundo, walang dahilan para di natin malampasan anumang hamon, anumang pagsubok na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.